Muscular. Chillax. Chillax. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta pamato. Lahat detalye makukuha, di lang basta panalo. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta panalo. Lahat detalye makukuha, di lang basta panalo. Iniikot kahit malayo, basta matibay pandayo. Kung maghahanap ng mura, dapat iyong malabo. Kaya tumagal kahit na mura, kaya dapat pandayo. Di masasayang oras, pagod kahit abutin ng malayo. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta pamato. Lahat detalye makukuha, hindi lang basta panalo. Kapag si Tito Well nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat Naman papakilala ko sa inyo, Kachilax, ang ating DFSK E5 Deluxe variant. Deluxe variant. So ito naman ay isang 7-seater na plug-in hybrid mid-size SUV. Yan. So 7-seater ito. 7-seater. Tsaka yung third row niya, Boswell, medyo maluwag. No? So hindi tayo napagkaitan sa space dito sa ating DFSK E5. Ito isang true mid-size SUV. Yan. So, pakita naman natin yung kanyang looks, no? So, ito naman yung forma ng ating DFSK E5. Dito sa harap, meron din tayong strip bar dito sa gitna, no? From end to end yan. Tapos, meron din tayong daytime running lights dito sa kanyang mga headlamp. Yan. Tapos, ito naman, meron tayong ditong tinatawag na dot matrix grille, no? Yan. So, may grill siya kasi plug-in hybrid. Hindi siya full EV. Pero it doesn't mean na plug-in hybrid is hindi siya electric car. No. Kasi ang motor pa rin, tsaka ang battery pa rin ang nagpapatakbo dun sa motor niya. Tapos yung motor pa rin yung tumatakbo. Yung gas engine niya is nagsaserve lang as a generator. So yun ang plug-in hybrid. So more of ano pa rin siya, no? More of electric pa rin talaga More ginagamit on electric pa rin talaga siya. So, ang kinaganda dito, isa pa, na gusto ko sanang i-highlight is yung range nito kayang umabot ng 1,050 kilometers. No? Oh, grabe. Sa isang full tank. No? Isang full tank. So, battery plus tank, dahil nga plug-in hybrid siya, sobrang tipid niya sa gas. So, meron akong video niyan na tinest drive ko from here sa Caloocan papuntang Tagaytay. Kahit isang bar, hindi ako nabawasan. Ganun siya katipid. Grabe, panalo itong ano, no? Panalong-panalo talaga yung E5. Sa forma, Ganda. sa features, sa tipid, no? Sobrang ganda. At ang napaka-exciting na part dito, ang price ito dati, Kachilax is 1.580 million, no? Ngayon, dahil year-end sale promo natin, meron tayong almost 300,000 peso discount. Wow. So pag binili nito ng cash, ang presyo na lang niya is nasa 1.298 million. Ito ang pinaka-affordable na 7-seater plug-in hybrid mid-size SUV ngayon dito sa Pilipinas. Oo nga, panalo to. Panalong-panalo. So yan, so balik tayo sa kanyang looks, no? So meron tayong makikitang air vents dito sa gilid, no? So functional yan, no? Para nagsuserve as ventilation sa brake system niya, no? Yan. So, meron din siya dito sa kabila. Yan. Tapos, meron din siyang sharp edges, no? So, napaka-stylish nung kanyang forma, no? Pagka tiningnan nyo sa gilid, even with the small details, no? Like this, no? Ganda. Yan. Tapos, ito naman yung itsura ng kanyang side mirror. Nandito na rin yung kanyang signal lights, no? Meron din tayong roof rail sa taas. Tapos, yung ating gulong naman is size 18. 18-inch naman yung size ng gulong ng ating DFSK E5, no? Yan.
So yung color na nakikita nyo ngayon is color white. Color. Pero meron din tayong color black, meron din tayong color green, saka color gold. No? So, 4 yung color tones Parang ano na natin. rin, no? Itong kanya, parang may side skirt na yung dating, ah. Yes, so maganda. May cladding siya dyan sa ilalim. So, Oo. even the little intricate details na nagpapaganda sa sasakyan, meron to. Meron tong ating DFSK E5. Yan. So, makikita nyo, meron siyang door dito, no? Para sa, ito naman yung kanyang charging port, no? Yan. Tapos, ito naman yung itsura ng kanyang likod. Wow, ganda. So, meron tayong antena doon sa taas na medyo modern na rin yung dating. Tapos, isang buong strip din yung kanyang rear lights, no? Actually, medyo may kamukha tong rear lights ng DFSK E5. Ay. Kamukha niya yung rear light ng Audi na SUV. So, ganyan yung itsura. So, hawig na hawig. Yan. So, napakaganda, napaka-stylish. Mukhang European yung kanyang dating. Tapos, meron pa rin tayong logo dito. Meron tayong isang wiper dito sa likod. Tapos, meron tayong rear camera dito. Tapos, meron din tayong sensors dito sa ilalim. Yan. Daming sensor, ah. 4. Nandun pala dito sa may, ano, 4 yung rear skirt niya. kanyang sensors. No? Oo. Yan. So, nandito forma naman yung kanyang gas tank. No? Gas tank naman So, dito. Ilan yung capacity ng gas tank? Yung gas tank niya, 60 liters yung 60. capacity ng gas tank niya. Pero again, hindi yun yung nagda-drive dito sa sakyan na to. Yung gas tank na yun is nagge-generate lang ng power. Generate lang. Yun ang maganda, no? As an adapter lang yung engine niya. Oo. So, yung engine nga pala niya is 1.5 liter na fuel engine. No, hindi siya turbo, 1.5 yan. Na 1.5 liter naturally aspirated engine. No. Tapos yung kanyang motor power naman is 130 kilowatt naman yung max power niya. Tapos ang battery capacity naman niya is 17.52 kilowatt hour. So yung full EV range niya nasa around 80 to 90 kilometers. No, pero pag pinagsama mo yung full EV range plus yung na-generate na power ng kanyang gas, umaabot siya na 1,050 kilometers. So makikita niyo yan mamaya sa dashboard niya. Yun. Tapos yung horsepower naman nito, ang combined horsepower ng ating DFSK E5 is nasa 255 horsepower. Lakas. Tapos yung combined torque naman niya is nasa 435 Newton meters. Wow, 435. 435 Newton meters of Grabe. torque. Kaya pag tinest drive nyo to, tong SUV na to, ang lakas ng hatak niya. Ang lakas, So no? magugulat kayo, magta-tire street siya. So, invite ko kayo na pumunta dito, tingnan yung unit, tsaka i-test drive, no? Tama. Para ma-feel niyo yung ibig kong sabihin dito sa Tama. na-explain ko. Yeah. Powered to, no? Napaka-luxurious, napaka-elegant. Ito naman yung itsura ng interior ng DFSK E5, no? So, napaka-premium niya. So, bakit? So, dito pa lang sa dashboard, soft touch materials, kahit saan. Tapos, ito, wooden finish, no? Hindi siya actual wood, pero ang ganda ng pagkaka-finish niya. Leather dito, soft touch sa gilid, soft leather dito, no? Tapos, leather din to. So, napaka-premium. Tapos, black yung kanyang seats, no? Seats. Para sa ating deluxe variant. So, black yung leather seats niya. Napakaganda, napaka-premium ng feel niya dito sa loob. Maganda, lahat dito maganda. Tapos yung steering wheel naman niya, naka-leather wrap din, no? So, naka 2-spoke siya, tapos flat bottom yung kanyang steering wheel. So, dito naman sineset yung kanyang cruise control. So, wala pa siyang adaptive cruise control. So, wala pa. regular cruise control siya. No? Tapos, dito naman yung kanyang volume controls, saka phone controls. No? So, dito siya makikita. Yan. Tapos, nandito naman yung ating power window controls. Lahat yan naka one touch, no? Yan. So, ang galing din yan kasi usually yung mga one touch power windows, makukuha yung features yan sa mga sobrang high-end Sobrang high-end, no? cars. So, Pero dito sa DFSK E5,
kahit na premium siya, pero ang price niya is very affordable. So meron naman tayong 12.3 inch na infotainment screen dito, tapos meron tayong 7 inch na digital cluster screen. So yun naman yung kanyang yun naman yung kanyang size ng mga screen. Yan. Tapos dito may mga aircon vents tayo dito. Dito yung kanyang hazard button. Tapos meron din tayong glove box compartment dito. Yun. Yan. Tapos dito naman sa taas, meron tayong day and night rear view mirror. Meron tayong lalagyan ng sunglasses dito. Tapos ito, may yung controls ng kanyang sunroof. No? Yung maganda, may sunroof. So hindi siya panoramic, pero may sunroof siya. Yung ultimate variant nito yung panoramic sunroof na nag-i-extend hanggang dulo. Pero at least kahit na base variant, meron ka pa rin. May sunroof pa rin, no? Oo, yun yung maganda sa kanya. Kaya nga. Yan. Yun, may cover din kahit paano. Yan. Tapos dito naman, meron naman tayong visor dito na may vanity mirror na may ilaw, no? So dito rin sa kabila, meron din tayong vanity mirror na may ilaw. Yan. Tapos dito, meron tayong compartment dito. Hindi siya wireless charger. Yung ultimate variant, meron siyang wireless charging. Meron. Itong deluxe variant, wala siyang wireless charging. Pero kahit na deluxe, pwede naman kayo mag-install ng mga chargers. Correct. Dito, no? Ito naman yung button for its temperature control, no? Ito yung pang-control ng kanyang aircon eh. Tapos ito naman yung pang-control ng kanyang vents, ito naman yung fan, no? Tapos naka-push start button na rin siya dito. Yun, no? Tapos ito naman yung control ng kanyang wipers. Yan. Ito dito naman sa kabila yung control ng kanyang ilaw. Yan. Tapos meron din tayong headlight leveling dito. Yan. Tapos yung traction control button natin. Yun. May traction control din. Yan. Tapos, let's go into detail lang dito sa ating instrument cluster panel, no? So dito sa instrument cluster panel natin, so dito sa left side, nandito yung kanyang battery gauge, no, battery meter. So meron pa tayong 4 bars dito. Dito naman sa right side, nandito naman yung kanyang fuel gauge, no. So meron pa tayong 3 bars dito. So makikita nyo, meron pa tayong 41% remaining sa battery with 35 kilometers remaining, no. So ibig sabihin, pwede nyo pa rin to i-drive ng full EV. Meron pa siyang 35 kilometers, no. Pero once na pumatak siya ng 20 kilometers lang yung natitira, automatic mag-e-enable yung hybrid mode niya. So tutulong na, so mag-generate na yung gasoline. So doon na siya magbabawas ng gas. So that's how it works tong DFSK E5 natin. Pero kung gusto niyo naman all the way naka-hybrid mode kayo, so sa umpisa pa lang i-enable niyo na yung HEV mode dito. No? So may choice din. May choice kayo kung din. i-drive nyo siya as full EV or mag-hybrid kayo all the way. Nice. Yan. Tapos yan, makikita nyo, nagbe-blink-blink dito yung, kasi yan, medyo mababa na yung hangin ng gulong ng ating display unit, kaya nagbe-blink-blink na yung so yun yung parang tire TPMS pressure. na. Tapos yan, so lumalabas na yung kanyang tire pressure alert dito. Yan, kasi yun nga, medyo kulang na yung hangin ng gulong. Pero display unit naman natin to, so hindi naman siya problem. Yan. Tapos, pag-usapan naman natin yung kanyang 12.3 inch na infotainment screen. No? So, meron din tayo ditong car auto. So, pwede mo rin i-connect yung phone mo via Wi-Fi dito sa ating infotainment screen. So, i-enable mo lang yung personal hotspot ng phone mo. Tapos, i-connect mo na siya dito. Tapos, i-enable mo lang yung car auto dito, pati yung car auto sa phone mo. Pwede mo nang i-mirror dito yung phone mo. So, ganun lang siya kadaling gamitin. No, pati yung sounds, yung Spotify, no, pwede siyang ma-play dito lahat. No. Maganda. Yan.
So, yun yung ating features ng DFSK E5 dito sa harap. Ayun. So, let's go into detail into this part naman. So, yung nakita nyo kanina, meron tayong EV and hybrid toggle switch dito. Ito naman yung switch ng kanyang electronic parking brake. Electronic parking brake. Ito naman yung kanyang auto hold switch. Tapos meron tayong drive mode dito, drive mode selector. Meron tayong sport, eco, normal. Yan. 3 modes. 3 siya. modes. Tapos ito naman yung kanyang control ng hill descent. Tapos yung traction control. Yan. So ito naman yung itsura ng kanyang compartment dito. So pwede tayong maglagay ng mga bagay dito, mga resibo, mga barya. Yan. Tapos dito naman makikita nyo yung lalagyanan ng ating mga cups. No, so meron siya dito lalagyanan ng cups. So generous. Napaka-generous. Tapos ito naman, Ito. another glove box Grabe. compartment dito, no? Yan. Tapos ito naman yung kanyang gear shifter. Gear Sorry. shift. Yan. So naka-park mode siya. So pagpa-park, pipindutin lang tong P. Pagka ida-drive siya, so drive, tapos reverse, tapos neutral. Ganda, parang sports car lang yung dating, ano? Yes. Napakaganda ng design niya talaga. Oo. So, hindi mo iisipin na worth 1.3 million Oo. itong sasakyan na to. Kasi full feature siya, full spec, tapos napaka-premium nung dating niya. Tsaka ang ganda na to. Yan. Luxurious na itong sasakyan na to. Napaka-luxurious. Yan. So, dito nga pala sa ating infotainment screen, dito makikita yung bukasan ng ating charging tank tsaka fuel, charging cap tsaka fuel cap. No? So, dito, ipipress lang to para bumukas yung ating charging cap. Tapos, may volt to load feature din pala itong ating DFSK E5. So, kung gusto nyo meron kayong mga appliances, small appliances, pwede nyo isaksak dito. So, kaya nyo mag-provide ng electricity. Yun yung tinatawag nila no, sa mga GC, narinig ko yung V2L ba yun? Yes, V2L. Yung V2L, So, yun yung isa sa magandang feature na to. Itong deluxe variant nga pala natin, meron tayong 4-speaker system naman dito. So, ang advantage naman nung ating higher variant, yung Ultimate, meron naman yung mga 9 speakers. No? So, ito, is meron siyang 4 speakers. Tapos, yung seats naman, electronic na rin yung seat adjustment natin. Yung dito sa driver side, meron tayong 6-way power adjustable seats, no? So yan. So yan. So ganyan na lang siya, pinipindot na lang yung pag-adjust sa kanya. Tapos yung sa passenger naman ay 4-way. Meron naman siyang 4-way na adjustment. Yan. So pakita naman natin yung likod, Catchy Lux. Sige. Ganda. Wow. Yan. So ito naman yung itsura ng ating second row seats, no. So napaka-plush pa rin, napaka-premium, naka-leather seats pa rin tayo dito. Tapos soft touch material, plastic na pala to. Pero dito, naka-leather wrap pa rin yung ating armrest, no. Tapos meron tayong armrest din dito sa gitna. Tapos dito naman, meron tayong aircon vents pa rin dito, no? Tapos meron tayong USB port. Yan. So ito naman yung itsura ng ating second row. Yan. So meron tayong mga handrail dito. Tapos meron pa rin tayong map lights dito. So pakita naman natin yung third row niya, no? Ganito naman yung access ng third row ng DFSK E5, no? So, meron tayong knob dito. So, igaganyan lang siya. Tapos itutulak ng gano'n. Yan, para maka-access ka ng third row. Tapos ito naman yung itsura ng kanyang third row. Yan. So, kasha ako. Diba? So, I'm 5'6", no? So, medyo masikip, no? Pero, okay pa rin siya. Tapos yung kanyang headspace, medyo mataas pa. Yan. So dito, meron pa akong konting space, siguro mga 1 inch dito na knee room, no? Pero just imagine yung
yung generosity niya sa space. Mm. Para sa ganito na affordable na mid-size SUV, ano pa rin, nag-work yung kanyang third row space talaga. Tama. Yan. Tapos meron pa tayong cup holders dito. Yan. Yan. One, two, three, go. Yan. So pakita naman natin yung kanyang charging port. So ito naman yung itsura ng kanyang charging port. So AC charger siya, AC charger na to. oo, na GBT. Yan. So ang charging time nito siguro around 4 to 5 hours, no? Para medyo maliit lang naman yung kanyang battery. Ang kasamang portable charger nga pala nito, pagka bumili kayo nitong unit ito, is 6.6 kilowatt. So pagka charge nyo sa 6.6 kilowatt na charger, siguro mga sa around 4 to 5 hours yung kanyang charging. Yan. Tapos ito naman yung kanyang gas tank access. Yan. Tapos ito naman yung kanyang compartment access. No? So ito yung space niya sa likod. So medyo maliit na lang, pero may malalagay pa rin kayong gamit. Oo. Na Ito diesel. malulog pa rin. So kung kailangan nyo ng much more space, hindi nyo naman kailangan yung third row, pwede nyo siyang i-fold. Yun, no? Yan. So 50-50 rin siya. Yes, 50-50 split din siya. Pwedeng i-fold yung kalahati. Diba? Or pwedeng i-fold lahat. Nice. Galing. Yan. So, ang advantage naman ng ating premium variant is naka-power tailgate na siya. So, may push button sa loob para automatic siya mag-open, tapos ipo-push na lang siya dito, tapos automatic siya mag-close. Pero since this is a base variant, no, manual siya. No? Pero Pero may itong base variant, may pindutan din doon. wala. 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 Yung premium variant. Sa premium variant. Hindi kasi siya power tailgate. Usually yung mga power tailgate yung gano'n. Yung may pindutan doon, tapos Ayun. may pindut na lang din dito. So, yun ang ating DFSK E5. So, kung gusto nyo makita itong unit na to, kung gusto nyo ma-experience, visit lang kayo sa amin dito sa DFSK Caloocan. Ang address namin is 116 C3 Road, corner 6th Street, Caloocan City yan. So, along C3 Road lang kami. Yun. Kitang-kita agad, no? Yes. Hindi sila mahirapan. Kasi, so, parang nasa na main road, no? Highway. Yes, main road kami. So, kung galing naman kayo sa south, madali lang din kami puntahan. Mag-skyway lang kayo, tapos baba kayo ng Sergeant Rivera exit, or may makikita kayong sign na C3 doon, exit kayo doon. Pagka-exit nyo doon, mga 300 to 400 meters away na lang, nandito na kayo sa showroom. Yun. Napakadali. Yan. So, napakadali lang yung puntahan. So, very accessible. So again, sir, maraming salamat sa pagpapaulak mo sa ating mga ka-Chillax. Till the next time. Till next time. Yan. Test ride naman. Oh, yes.